Committee ng Marines. Nagsalita si Saldico, lahat ay nag-collaboration. At putang ina ngayon, si Martin Tambaloslos Romualdez, nagsalita na ang isa sa may hawak ng kabanang bayan. Ang buhaya na alaga ni Bongbong Marcos nagwala na sa impeachment ni Vice President Sara. Ginamit nila ang isang kidnapper, isang kriminal. Lahat na nilabas na mga ebidensya ay palpak at walang katotohanan. Ngayon na naman, si Trillanes, kung ang sinasabi ni Trillanes na drug lord daw, ang pera na pumapasok, galing daw sa drug lord yung pera na pumapasok sa pamilya Duterte. Bakit ang sinasabi yung drug lord ay nagninegosyo pa? Bakit hindi nyo kayang arestuhin o ipakulong? Dahil malinaw na lahat ay chismis lamang ng isang sundalong kanin. Isa lang ang mangyayari kapag maupo ang ating Vice Presidente bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang mga nila makukulong sila. Duterte, inalay ang buhay para sa bayan. Tatay Digong, hindi ka namin malilimutan. Laban mo ay laban namin. Tatak Duterte, tatak ng serbisyon, katapatan. Pilipinas, bago na at lumaban. Para sa ating kinabukasan. Magandang umaga po sa atin lahat. Pang-8 araw na po natin na pagbabalik-balik dito sa harap ng Korte Suprema. Yung inaasahan po natin na magre-resolba at magbibigay ng huling kasagutan sa mga kaso na hindi mabibigyan ng solusyon at hindi mabibigyan ng kasagutan. Sa Supreme Court po tayo lumalapit. Kaya ngayon, nandito tayo muli upang hilingin sa kataas-taasang hukuman ng Republika ng Pilipinas, itong Supreme Court, na maglabas na ng TRO sa illegal making impeachment na ginagawa po kay Vice President Sara. Malinaw na mga kababayan po natin na isang pangingisda, fishing expedition ang ginagawa ng mga gagong nasa Kongreso. Yung mga miyembro ng Malitagang, yung mga magnanakaw, Luesto, Pini Abante, at lahat na kasama sa miyembro ng Committee on Justice. Kayo lahat ay kasama sa Malitagang at malinaw ang inyong purpose kung bakit gusto nyong tanggalin ang nag-iisang Vice Presidente natin na kayang ipakulong kayong mga huwag nyo nakuhin ang taong bayan. Huwag nyo kaming linlangin dahil alam ng taong bayan kung sino ang tunay na magnanakaw. Nasa mukha ng mga kongresista na nakaupo sa Committee on Justice ang pagiging magnanakaw. Nasa mukha nyo ang pagiging miyembro ng mga asong ulol ng bangag na administrasyon ni Bongbong Marcos. Kawawa yung mga kapulisan po natin. Binabantayan tayo. Natatakot sila, baka daw sugurin natin ang Supreme Court. Sa mga kapulisan natin, Sir Ma'am, huwag kayong matakot. Hindi kami komunista. Kami po ay naglalabas lang ng aming hinanaing upang humiling sa Supreme Court na hindi lang maglabas ng TRO sa impeachment ni Vice President Sara, kundi kami rin ay humihiling sa Korte Suprema na magdesisyon na sa 4 na petisyon ng habeas corpus na ipinail para sa agarang pagpapabalik kay President Duterte dito sa Pilipinas. Alam na sa bayan ng Pilipino, alam ng karamihang Pilipino na iligal ang ginawa ni Bongbong Bangag sa ating dating presidente. Natatakot siya na bawat pagsasalita ni President Duterte nagre-react sa bayan ng Pilipino, lalo na sa ginagawa niyang korupsyon, sa panluloko, sa pagnakaw sa pera ng Maharlika Investment Fund, sa pagnakaw sa pera ng PhilHealth, sa pagbenta ng
ginto ng Pilipinas. At ang Pilipinas ay mukhang ibibenta na ni Bongbong Bangag sa Amerika. Ginagamit nila sa kanilang propaganda ang pagiging pro-China daw ng mga Duterte. Pero sila ang buibenta sa Pilipinas at hindi China yung magsasakop sa ating kung tutuusin, kundi ang Amerika dahil tayo ay napapalibutan na ng Itkasite. Ginagamit nila ang pagiging anti-China propaganda para linlangin ang sambayan ng Pilipino, lalo na sa matinding korupsyon na ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. Sabi nga natin, walang sikreto na habang buhay ay kayang itago. Naglabas na ang 18 na Marines. Nagsalita si Saldico, lahat ay nag-collaboration. At po ngayon, si Martin Tambaloslos Romualdez, nagsalita na. Nagsalita na ang isa sa may hawak ng Kabanang Bayan. Ang buhaya na alaga ni Bongbong Marcos nagwala na. At sinasabi niya na hindi lang siya ang nag-aproba ng budget. Ang sinasabi niya ay si Saldico at si Jesse Escudero lang ang nag-approve. Oh! Hindi mo malinilang ang sambayan ng Pilipino. Kung ituro mo man si Saldico at si Jesse Escudero, hindi mo pwedeng linisin ang pangalan ni Bongbong Marcos na may utak ng korupsyon sa ating bansa. Kaya nandito po tayo. Kaya lalo tayo naghihirap. Kaya hindi matanggal itong value added tax. Hindi matanggal ni Bongbong Marcos ang excise tax sa produktong langis na lalo nagpapahirap, nagpapataas ng presyo ng produktong langis dahil wala na silang nanakawin. Di baling hindi tayo magbayad ng buwis basta't wala lang silang nanakawin. Mga kababayan natin, hindi tayo titigil. Patuloy ang ating panawagan na magkaroon ng hustisya ang sambayan ng Pilipino dahil ang ginawa nilang pagnanakaw sa flood control project, pagbibenta nila ng ginto at paglipat nila ng pondo ng PhilHealth. Kaya nandito ngayon sa likod natin, sa PGX, napakaraming kababayan natin ang pumipila, lumuluhod, nagmamakaawa sa mga butang politiko para magbigay lang ng sulat na sila ay pwedeng magpa-admit dito. Pero kung tutuusin, hindi na kailangan. Kung ang pera ng PhilHealth, kung ang ninakaw nila ay nilalagak lamang ng matama ng mga nasa ahensya ng gobyerno. Sa impeachment ni Vice President Sara, ginamit nila ang isang kidnapper, isang kriminal. Lahat na nilabas na mga ebidensya ay palpak at walang katotohanan. Ngayon na naman, si Trillanes, sawa na ang sambayan ng Pilipino, Trillanes, sa paulit-ulit mong ebidensya, allegation laban sa pamilya Duterte at ang mga gagong miyembro ng Committee on Justice. Akala nila malinlang nilang taong bayan sa sinasabing ebidensya na nilalabas ni Trillanes. Kung ang sinasabi ni Trillanes na drug lord na nagdideposit sa pera ng mga Duterte, kung ang sinasabi ni Trillanes na drug lord daw ang pera na pumapasok, galing daw sa drug lord yung pera na pumapasok sa pamilya Duterte, bakit ang sinasabi yung drug lord ay nagninegosyo pa? Bakit hindi nyo kayang arestuhin o ipakulong? Dahil malinaw na lahat ay kismes lamang ng isang sundalong kanin na kagaya ni Trillanes na asong ulol na ginagamit ni Bongbong Marcos para muli pabagsakin ang ating Vice Presidente. Dahil isa lang ang mangyayari kapag maupo ang ating Vice Presidente bilang Pangulo ng Pilipinas, ang mga nila makukulong sila. Kaya ngayon pa lang gumagawa na sila ng paraan. At tayo bilang mga Pilipino, hindi tayo babayag ng nag-iisang leader ng ating bansa na kayang magpakulong ng mga magnanakaw, na kayang magpakulong sa lahat na nagkulimbat sa pera ng taong bayan ay kanilang i-impeach. At hindi rin tayo babayag na tayo ay tatakotin ng mga kaupo sa Kongreso, Senado at sa Malacanang. Dapat tayo maninindigan. Nandito kami, hindi dahil sa aming personal na agenda, kundi nandito kami para sa kinabukasan ng ating bansa, para sa kinabukasan ng susunod
ng mga henerasyon. Kaya dapat magkaisa tayo, manindigan tayo, magsalita tayo. Kasi kung hindi tayo magsasalita, hindi tayo maninindigan, sino ba? Sino maninindigan para sa ating bansa? Hindi yung mga dayuhan, kundi tayong mga Pilipino.